Susundin po ng First Philippine Industrial Corporation na FPIC ang ibinabang resolusyon ng Court of Appeals sa itinakdang writ of kalikasan dahil sa pagtagas ng gasolina sa West Tower Condominium sa Makati, 3 taon na ang nakararaan. Sa kabila naman ng rehabilitasyon ng kumpanya, hindi po kumbinsido ang ilang residente ng gusali. Balita hatid ni Steve Dailisan. Halos 3 taon na raw nagdurusa ang pamilya ni Deo Baliton sa perwisyong idinulot ng pagtagas ng gasolina sa pipeline ng First Philippine Industrial Corporation na FPIC. Bihira man daw silang makaamoy ngayon ng gasolina, di pa rin sila makampante at makontento sa pagsasaayos ng FPIC. Mabibisit ka lang. Pero gano'n kadalas yung gano'n? Siguro mga isang buwan, mga 2 beses, mga ganon. Sa ibinabang resolusyon ng Court of Appeals, inuutusan nito ang FPIC na sundin ang mga itinatakda ng writ of kalikasan bago makabalik sa operasyon ng pipeline. Kailangan daw may sistema sakaling magkaroon muli ng tagas at may permiso mula sa Department of Energy na magpapatunay na ligtas na muling pagganahin ng pipeline. Ay pinakita sa amin ng FPIC ang kanilang rehabilitasyon sa West Tower Condominium. Andito tayo ngayon sa basement 4 nitong West Tower Condominium. Dati hindi mo mapupuntahan itong area na ito dahil nakalubog ito sa tubig at syempre hindi mo matitiis yung napakasangsang na amoy. Pero sa ngayon, maayos na ito, napinturahan na muli, binago raw nila at pinalitan yung generator set, maging yung kanilang sampit, yung mga tubo doon, yung mga pipes. Kaya maayos na raw itong magagamit. Gayun din yung sitwasyon hanggang sa iba pang basement levels. Kaya ang sabi ng FPIC ay ang kulang na lamang daw dito ay maisaayos nila o makaakyat sila dun sa mataas na floor para matapos yung kanilang rehabilitation sa gusaling ito. Can the residents go back dun sa West Tower? Pag nakumpleto po natin at nabigyan tayo ng necessary na permiso sa gobyerno, sa Makati City, po pwede naman po. Ang gobyerno po ang magsasabi nun, hindi po tayo, no, hindi ang FPIC. Pero di kumbinsido ang mga emosyonal parang residente ng condominium. Panlabas na anyo lang daw ng gusali ang inayos. Papansin mo yung ceiling niyan, nagmamarka. Nagba-brown. Ano ibig sabihin nun? Lumalabas na yung gasolina. Yung pumasok, nasip-sip ng bato, contaminate na bato, yung slab, lumalabas na siya. So, ngayon, ang ginagawa nila, tinta na naman sila. Sabi ng FPIC, bibilang pa raw ng hanggang 3 taon bago tuluyang masipsip ang tumagas na gas. Ang 43 balon na ito na hinukay, magsisilbi raw vacuum cleaner sa tubig at hangin na kontaminado ng gasolina. Sa extraction facility na ito naman, pinaghihiwalay raw ang gasolina, tubig at hangin, saka itinatapon ng treated waste sa kalapit na creek sa Osmeña Highway. Tanggap namin ang rekomendasyon ng CAA, which is humingi ng certification sa DOE. And that certification will require, of course, some requirements na ginagawa naman po natin. Naghanap ako kung saan yung may singaw. Inaano ko yung mga butas-butas kasi ito inaatake ng inaatake pagka may singaw. Nitong Nobyembre nga raw, nagkaroon daw muli ng pagsingaw ng masangsang na amoy malapit sa hinukay na balon ng FPIC. At sa tansya naman ng consultant ng mga residente, aabutin pa raw ng hanggang 11 taon bago matapos ang cleanup. Kaya paano raw yung mga nawalan ng tirahan, nagkakasakit at namatayan pa? Na ginagawa ng government agencies yung trabaho nila to ensure the safety of this pipeline. Na wag silang mag-issue ng certification kung hindi nararapat, kung hindi safe or structurally sound. Na wag nilang i-order, wag nilang i-bypass and i-overrule ang Court of Appeals. Itinanggi ng FPIC na muling nagkalik noong nakarang taon. Nakahanda naman daw silang sagutin ang lahat ng iba pang ipinupukol na issue sa kanila sa tamang panahon. Steve Dailisan, GMA News.